Magandang araw po sa bawat isa na nakakapakinig ng mensahe ng salita ng Panginoon. At sa mga hindi pa po nakakakilala, ako po si Pastor Noel Viernes ng Hope in Christ Foursquare Gospel Church. At salamat po sa inyong paanyaya sapagkat kahit ganito dumadanas tayo ng pandemic ay natuloy pa rin po ang inyong camp. At salamat sa Panginoon. Sa pagpapatuloy natin, tayo ay manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, salamat po sa pagmamahal mo at iniingatan mo po kami. Ikaw ang nagbibigay ng aming kailangan sa araw-araw. Dalangin ko po ang karunungan, ang kaalaman ay sumagana sa bawat isa sa amin sa araw po ito. Ingatan po ang mga salita mo na matalim sa amin po mga puso at magsilbi itong pagpapala sa amin lahat. Ito ang aming pong panalangin sa pangalan ni Kristo na aming pong Panginoon at tagapagligtas ng aming pong buhay. Amen. Invading Albay through discipleship. Yan po ang inyong tema. Challenge Accepted 2.0 ngayon pong taon pong ito. At napakalawak ng inyong pong kaisipan sapagkat gusto niyo pong sakupin yung buong probinsya. At noong 2015, ang census po, ang total population po ng buong Albay ay 1,314,826. At meron po tayong municipalities na 15 and cities. At binubuo po ito ng 722 barangays. Ang Foursquare, more or less, ay 13 to 15 churches o mas mahigit pa dyan. And approximately 1,300 members. Kung sakaling meron tayo pong ganitong populasyon, ito po ay isang malaking bagay na para sa sa pagtataguyod ng salita ng Panginoon sa buong probinsya po natin. Ano po? So, kung meron po tayong 100 disciples who can continuously make disciples in a year, kung meron po tayong 100 disipulo na magpapatuloy na magdisipulo, kukuha din ng kahit isa lang, So yung 100 ay makakakuha ng 100 ngayong taon na ito, we can invade the whole province of Albay in 14 years, or 14 to 15 years. So ito po yung pwede nating magawa, pag magsisimula po tayo ngayong 2021, yung 100 ay makakakuha ng tig-isa, ipa-plus lang po natin yan. So 100 plus 100 is equals 200. Sa dating po na 2022 ay yung 200 matututo din mag-disciple ng 200. Sa taong 2034, meron na pong nai-evangelize o nagiging disipulo na 1.6 million sa buong Albay. Sa 100 disciple lang po yan. At kinuha po natin yan sa iba't ibang mga simbahan. Kung ganito po ang ating gagawin. So kung kahit kunin lang po natin yung 10% ng 1.6 million, that is more or less 160,000 more or less. At napakarami na po niya. 163,000 and 10%. Kung kunin na lang natin kahit 1%, that is 1,000 o 16,000 po. Marami na pong young people sa buong Albay. Anyway, gayon po nga, itong pinag-usapan po natin ay isang matrabahong pag-uusap. Ito pong pag-uusap natin ay isang medyo may kaunting bigat sa ating kalooban, may bigat sa ating dadalhin at gagawin sa mga darating na panahon, pero naniniwala tayo na walang imposible sa ating pong Panginoon. Amen. So, sapagkat ganon, si Jovel, binigyan ako ng 2 topic.
isang patungkol sa pagdating ng ating Panginoon. At pangalawa ay yung mga aanihin at dadalhin sa kanyang kaharian, yung harvest, the end time harvest na tinutukoy, ay yan po yung ating pong pag-uusapan. At nakabuo po tayo ng isang salita o ng isang tema, Occupy Till I Come. Yan po yung pag-uusapan natin. Occupy Till I Come, na matatagpuan po natin sa aklat ng Lucas, chapter 19, verse 12 to 13. It says, He said, therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, Occupy till I come. So, occupy till I come. Yung salita pong occupy, mga kapatid, o mga giliw natin, mga kabataan, yung salitang occupy, sa Tagalog ito ay may salitang sakupin o okupahan. Pag sinabing sakupin, yung lalahatin mo, yung wala kang maititira, uubusin, uukupahan mo lahat. At sa ibang salin, yung salitang occupy ay manungkulan. Sa ibang salin ng Biblia, yung salitang occupy dito ay do business. So we are in the business of soul winning, mga kapatid. At pinag-usapan doon, yung the king's departure and his return. At number 1 na ating pag-usapan is our assurance. Yung kasiguraduhan na meron talaga tayong hinihintay na Panginoon, na meron talaga tayong hinihintay na hari ng mga hari, at yun po yung umalis noon. At yun po ang nangako na siya ay muling babalik, na siya ay muling darating para sa atin. He said, therefore, sabi niya, a certain nobleman went into far country to receive for himself a kingdom and to return. Gayunman si Jesus Christ ay nagsabi sa aklat ng John chapter 14, verse 1 to 3. Sabi niya, let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Sabi niya sa verse 3. And if I go, sabi niya, and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Yun din yung sinabi ng Panginoon. Sabi niya, I go. Aalis ako. Anong gagawin? Ipaghahanda ko kayo ng dakong matitirhan. At pag naipaghanda ko na ito, sabi niya, ako'y muling babalik. So nagpapasalamat po tayo sa Diyos sapagkat isa ka sa babalikan ng ating pong Panginoon. Isa ka sa naghihintay na babalikan ng ating pong Panginoon. At hindi lang yun ang gusto niya, meron ka rin dapat makasama sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, na marami tayong madala sa harap ng ating pong Panginoon. Kaya hanggat hindi pa dumarating yung Panginoon, hanggat tayo'y naghihintay pa sa kasalukuyan ng pagbabalik ng ating Panginoon, meron po tayong dapat gawin. So rest assured na meron pong darating na Kristo. Rest assured na si Jesus Christ will soon coming. Darating siya muli para sa bawat isang mananampalataya, para sa bawat mga kabataang nananampalataya at naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Okay? Hanggat hindi pa siya bumabalik, binigyan niya po tayo ng tinatawag na gawain, overtask. Meron tayong trabaho. Meron tayong dapat gawin. Marami na po tayong natutunan sa mga seminars. Tapos na po niyo yung challenge accepted nung nakaraang mga taon.
kayo natuto na kung paano mag-evangelize, natuto na kayo kung paano magbahagi ng salita ng Panginoon, natuto na kayo kung paano i-share si Lord, at ngayon tatrabahuhin na natin. Sabi dito sa Bible, do business till I come. And this is our business, to occupy, punuin, at punan, sakupin ang buong albay ng salita ng ating pong Panginoon. Let us continue to do this task. Let us do business. Gawin natin talaga ito. Sabi niya, occupy till I come. Sa ibang salin, do business till I come. And winning soul is, sabi niya dito, winning souls is the disciples' main business. Yung pag-share sa maraming tao, ito po yung trabaho at gagawin ng mga anak ng ating Panginoon, ng mga masunurin, ng mga young people ng buong albay. Amen? So let's do business with the Lord. And winning soul, yung pag-wiwin ng mga kaluluwa, this is a hard task, Kaya kailangan po natin tinatawag na planuhin po natin itong mabuti. Bagamat iniutos ng Panginoon, sabi niya, go therefore and make disciples. Wala po siyang sinabing, go therefore and make members. Yung iba kasi, members lang, hindi disciples. Kaya hindi sumusunod. So ang ating trabaho is to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. This is our main task as a disciple. Winning souls. That is our task. And we need to plan. Meron tayo dapat business plan. Hindi tayo strike anywhere. Meron tayong dapat bubuo po kayo, yung mga grupo sa bawat simbahan, yung mga young people, yung mga kabataan sa kanya-kanyang mga iglesia, ay dapat meron po kayong mga pangitain, meron kayong vision, meron kayong mission, at meron kayong goal. Hindi po tayo strike anywhere. Kaya kinakailangan pong pagplanuhan, kinakailangan pag-isipan, kinakailangan tayong umupo at pag-usapan ano yung ating gagawin. Sapagkat yung task, yung trabaho malaki, yung populasyon marami, more than 1.3 million, siguro ngayon mga 1.5 million na, hindi ko alam, ay kinakailangan po natin magplano ng mabuti. Hindi lang yung sa nagustuhan natin, tapos ayaw na natin. Kung baga sa pag mainit ka, saka ka lang lalarga. So let us do business, and let us have a business plan of this. So gagawa po tayo, gagawa po kayo ng misyon, ng vision, at ng mga goals, mga objectives po natin para sa lahat ng mga bagay na ito. Kinakailangan po natin na pagplanuhan yung mga material na bagay. Kinakailangan yung physical natin ay fit, Physically, dapat maayos ka din. And meron din po itong kalakip na kaunting pinansyal at higit sa lahat, yung spiritual mo ready. Kasi ang sasagupain natin ay hindi lang isa, hindi lang bata, hindi lang matanda, kundi lahat ng anggulo ng buhay ng tao papasukin natin. Kaya kinakailangan din natin na paghandaan, pagplanuhan ng mabuti yung trabaho iniaatang ng Panginoon sa bawat buhay natin. Spiritually, dapat maikomit natin yung ating buong buhay sa ating Panginoon. Physically, dapat maihandog natin yung buong physical natin sa ating Panginoon. At ang Diyos ang nagsasabi, He will continually provide everything you need para sa kanyang kaharian. So sa pagpaplano, sa
pagpaplano, kailangan din pong kasama yung authority. Huwag tayong aalis sa ating kanya-kanyang mga iglesia, sa ating mga simbahan, kung walang authority kang natanggap galing sa Panginoon. We need the authority, we need power, and most of all, the anointing coming from the Lord. Hindi lang po tayo magsasalita. We need power and the anointing of the Lord. We need the authority coming from God. And God gave us that already for us. I have given you, sabi sa Bible, authority to trample all snakes and scorpions and to overcome all powers of the enemy. Kinakailangan alam po natin gamitin ito. Kinakailangan alam po natin i-disseminate ang ganitong klase ng authority. Kailangan alam natin kung paano gamitin yung power na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. At kung kailan natin gagamitin ang mga bagay nito. Kinakailangan equip din tayo sa kanyang salita. At ako'y naniniwala na kayo po ay handang-handa na. Meron na kayong mga pangitain. Nakikita na ninyo yung inyong buong pamilya na maliligtas. Nakikita na ninyo na yung inyong buong sambahayan ay maliligtas. At yung misyon ay inyong inisinulat na. At alam ninyo kung ano ang inyong gagawin. At kung sino man ang wala pa, let's do that. Gawin po natin ang mga bagay na yan. Praise the name of the Lord. So, yan po ang kinakailangan natin gawin, mga kapatid sa Panginoon. Sapagkat hindi biro-biro yung ating pong gagawin, ito'y trabaho para sa kaharian ng ating pong Panginoon. And our model, therefore, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Our model is no other than Jesus Christ. Sabi dun sa text na binigay sa akin ni Ate Jubel, sabi niya, Jesus said to them, sabi niya, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Do you not say there are still 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white and for harvest. Ready na, At si Jesus Christ, yung ating model. Ang model natin ay napakagaling. Si Jesus Christ gumawa po dito sa lupa upang gumawa ng kalooban ng Panginoon. Sabi niya dito, let us eat like Jesus. Nakita natin yung kwento, dadalhan sana na niyaya ng kumain nung mga disipulo si Jesus Christ. Sabi nung mga disipulo, Panginoon, kumain na po kayo. Yan. Pero sabi ni Jesus Christ, kumain na ako. Kumain na, sino nagpakain? Yan. At ang sabi ng Panginoon sa kanila, my food is to do the will of Him who sent me. So yung pagkain daw ng ating Panginoon ay pagkain ng pagsunod sa nagsugo sa Kanya. Obedience to the will. So tayo po ay narito at sa ating pagtupad ng gawaing ipinagagawa sa atin, si Jesus Christ yung modelo po natin. Amen? And continue to obey the will of God. And the will of God is to evangelize. Sabi niya, let us continue to work like Jesus. Finishing the task. O tapusin yung trabaho. Tapusin yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Yung sinabi niya, go and make disciples. Marami siyang sinasabi, go and preach the word, evangelize. Go to Samaria, go to Judea,
go to the utmost part of this earth. Maraming pupuntahan, ano? At kinakailangan po natin matapos yung misyong para naman sa atin. Tapusin yung ipinagagawa ng Panginoon sa buhay mo. Tapusin kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa pamilya mo. Tapusin kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa mga kaibigan mo. Tapusin kung ano yung ipinagagawa ng Diyos sa buong bayan mo. Tapusin kung anong ipinagagawa ng Diyos sa buong probinsya ng Albay. Let us continue to obey the will of God. The command to preach. The command to disciples the nation. To obey the command of the Lord Jesus Christ. Let us continue to finish this task. Darating na yung Panginoon. Marami pang hindi nakakakilala. Ngayon po ay muli nag-aaway-away yung mga tao. Inaaway na naman yung Israel, ano? Nagkakagulo na naman. Sa Middle East, may tension na naman doon. Ang sabi ng iba, baka dumating na ang Panginoon. Tansya ko, mamatagal-tagal pa. No? At gusto ko nga wag munang dadating kasi marami pang hindi nakakakilala sa Panginoon. May mga mahal pa tayo sa buhay na hindi pa nakakakilala kay Lord. Gusto natin kasi dumating na bukas. Gusto natin dumating na next week. Ang tanong, meron ka na bang may sasama? Natapos mo na ba yung ipinatatapos ng Diyos sa'yo? Let us continue to work like Jesus. And Jesus, nung siya ay nag-work dito, sabi niya, He worked with compassion. Nakita niya, sabi niya, do you not say, sabi niya, look at the fields. Sabi niya, lift up your eyes and look at the fields. Nakita ni Jesus Christ. Yung Samaria, hinug na yung buong Samaria. Ano? Sa pangunguna ng babae, naniwala yung babaeng Samaritana. And then, yung Samaritana, naghayag na ng testimony sa kanyang buong bayan. Dinakita ni Jesus Christ, look! Ano? Lift up your eyes and look at the fields. For they are already white for harvest. Ayan. Ano po, makita po natin. So, ngayon, kitang-kita natin yung mga tao sa kasalukuyang panahon, naghahanap na sila ng mapupuntahang Panginoon. Marami nang may problema, marami nang nagdadalamhati, marami nang nalulungkot sa buhay, marami nang nawalan ng trabaho, marami nang naghira, marami nang nag-aaway, dahil marami nang nagkakagulo. Kailangan ka na dito sa inyong probinsya. No? Kailangan ka na ng iyong mga kaibigan. Let us continue to do discuss with compassion. Puso ang pinag-usapan. Hindi po natin gagawin ito dahil ito'y naiutos lang, kundi gagawin po natin ito ng bukal sa ating pong mga puso. And Jesus worked joyfully. Masaya si Jesus Christ na ginagawa ang mga bagay na ito. At ganoon din po tayo, kinakailangan natin sa paggawa, sa pag-occupy ng mga bagay na ito, sa paggawa ng mga trabaho ito, ay makita tayong gumagawa ng masaya. Ano? Kailangan po nating maging masaya. Maraming mga persecution, maraming mga darating na mga mabibigat na mga problema, maraming mga rejection, maraming mga rejection tayo na makakamit sa buhay, pero magpatuloy po tayo. Sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Si Apostol Pablo, kahit kinukulong na, kahit pinahihirapan siya, ang laging sinasabi ni Paul, rejoice, be joyful. Yung paghahayag ng salita ng Panginoon ay kagalakan ng mga disipulo. They died. Kaya sabi ni Apostol Pablo, for to me, to live is Christ, and to die is gain. And Paul died. Pero sabi niya, masaya. Ano?
yung kanyang paglilingkod masaya. Si Jesus Christ ay naglingkod sa atin noon ng masaya, na kahit nga siya ay pinagmikhaan ng hindi mabuti, siya ay ipinako sa krus ng Kalbaryo, siya ay pinahirapan, at siya ay inalimura ng mga tao hanggang sa maipako siya sa krus. Nandun na siya sa krus ng Kalbaryo, tinusok pa ng sibat yung kanyang taglira hanggang siya ay malabutan ng hininga. Pero ang tinitingnan niya ay hindi ang mga hirap na kanyang dadanasin o dinanas, kundi ang nakikita niya na pagkatapos noon ay merong kagalakan darating. Let us continue to work joyfully. Maging masaya tayo sa pag-evangelize. Maging masaya tayo sa mga life groups natin. Maging masaya tayo sa mga cell group natin, na kahit magkamisan, punong-puno ng pagsasakripisyo, itutuloy natin sapagkat ito ang kagalakan ng mga disipulo. Amen? So, kinakailangan din po yung time. Time is very important. Timing is important. Sabi niya, meron na lang 4 na buwan. Haanihin na. Sabi naman ni Jesus Christ, pinog na. Ngayon lalo na. Ngayon na yung panahon. Hindi na nga panahon ngayon yung magpipray ka pa kung sino yung lalambot yung puso. Malambot na po yung puso ng mga tao ngayon. Kahit saan ka pumunta, kahit saan ka maglakbay, pag i-introduce mo yung salita ng Panginoon, meron at merong tatanggap. Ngayon, sabi sa Bible, now is the day of salvation. Yung iba kasi naghihintay pa. Iba kasi kung pag-pray natin yung tatay ko, 5 years lang ang pinag-pray. Hanggang ngayon, nag-pray pa rin. Yung iba, 10 taon nang nakapipray, na ang kailangan na siguro pumunta ka na doon sa pinag-pray mo at ikaw ay mag-share na ng salita ng Panginoon. Your prayer is good, but you need to evangelize them as soon as possible because the Lord is soon coming. He is coming very soon. Sa akin ko English, So, timing. And now is the time. Ngayon po yung tamang panahon upang ihayag natin ang salita ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan. Ngayon yung panahon, huwag nating hayaan yung mga maling paniniwala ang naglipana ngayon sa Facebook, sa YouTube. Maraming mga kulto na nangangaral ng salita ng Diyos. Naunahan ka na. Minsan, marami kang tinitext. Minsan, yung text mo, hindi pa nga masyadong importante. Ngayon, pahalagahan natin yung lahat ng oras. Gagamitin natin kahit ang multimedia. Gamitin mo yung Facebook, yung Messenger, yung YouTube para maibahagi mo ang salita ng ating pong Panginoon. Jesus Christ is our model. Siya yung ating modelo when it comes sa paggawa ng task na ito. Let us continue to obey the will of God and let us continue to finish this task na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. At nagpapasalamat po tayo, yung Diyos, pag may pinagagawa, may reward. Yan naman ang magandaan. Si Lord, pag nag-uutos, may reward. Lahat yan. Walang utos ang Diyos sa Biblia na walang reward. Laging may reward. Pero mga reward natin, sabi ko nga, kahit hindi ka bigyan ng reward dito sa lupa, ang mahalaga, magkaroon ka ng reward sa langit. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 12 to 14, ito yung sulat ni Apostol Pablo. Sabi niya dito, not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one
one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize. So my prize, for which God has called me a heavenward in Christ Jesus. Yung makalangit na reward. Ay sabi diyan hindi pa sumasagi sa isip ng tao yung mga inihanda ng Diyos na mga pagpapala para sa kanyang mga hinirap, para sa kanyang mga anak. Lahat ng maiisip mo ngayon, hindi yun. Kasi hindi pa nga sumasagi. Maliban sa mga nasabi na ng Biblia, maliban dun sa mga crowns of glory, crowns of life, crowns of righteousness, the 5 crowns or 6 crowns in the Bible, na ipinangangako niya sa mga sumusunod sa Kanya, maliban pa sa mga mansion, maliban pa sa mga kalsadang dito sa langit, maliban pa dun sa puno na nagbubunga ng marami, maliban pa sa mga anghel sa langit, maliban pa sa mga gintong lantay na sinasabi ng Biblia patungkol sa kagandahan ng langit, meron pang inihahanda yung Diyos para sa iyo at para sa akin, para sa ating lahat. At hindi pa ito sumasagi sa isip ng tao, hindi pa sumasagi sa isip mo, kaya lahat ng maiisip mo, hindi pa yun. Sapagkat ang Diyos ay isinisikreto ang bagay na yun upang pagdating natin doon sa kalwalhatian ng Diyos, pagdating natin sa langit na inihanda niya, ay magiging masaya tayong lahat. Sabi nga, surprise! Yun. Merong surprise yun. Si Lord mahilig sa mga surprise. So kahit hindi natin matanggap, sabi niya, yung mga reward dito sa lupa, kasi dito, yung mga apostol dito sa lupa noon, hindi naman nakakita ng maginhawang buhay. Puro persecution yung kanilang naranasan. Sila Apostol Pablo, si Juan, sila Bartolome, lahat ng mga apostol. Pagtitingnan mo yung kanilang buhay, puro pahirap, kinukulong, magpipreach, ikukulong, magpipreach, ikukulong, magpipreach, ikukulong, magpipreach hanggang sila'y patayin. Yung mga disipulo, pinatay sila. Wala man lang akong nakita sa Biblia na may apostol na guminhawa, may apostol na nagkaroon ng malaking mansyon, may apostol na nagkaroon ng kotse, o may magharang kamilyo, may apostol na nagkaroon ng sariling barko. Puro paghihirap yung kanilang naranasan. Bakit? Ang tinitingnan nila ay hindi ang reward dito sa lupa, kundi yung reward na inihanda ng Diyos doon sa langit. I have fought the good fight of faith. I have finished the race. Ang sabi ni Apostol Pablo, I have kept the faith. Now, there is in store for me the crown of righteousness, sabi ni Apostol Pablo, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. O, mga taga-Albaya. Siyempre, mga taga-Sursugon yung iba. Ano? Hindi lang para sa akin, sabi ni Apostol Pablo, kundi sa lahat ng mga sumusunod at naghihintay sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. Darating na yung ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay hindi ko alam kung anong ginagawa sa langit, tinitingnan tayo. Ano? Pero sure, rest assured, Jesus is coming. At kung ano man yung mangyari sa buhay natin, we believe God will reward us after. Pagkatapos ng buhay po natin dito sa lupa, pagkatapos ng mga gagawin po natin dito sa lupa, yung Diyos na mabuti sa lahat, gagawin niya naman yung para sa atin. Amen? At ang promesa ng Panginoon, and I will never leave you, nor forsake you, even up to the end of this world. Sinabi niya rin, pagkatapos niyang sinabing, go and make disciple, yung dulo nun, ang sabi niya, and lo, I am with you always. So yung trabaho natin, let us continue to lead unbelievers. Let us continue to lead Albay to assurance of salvation.
helping Albay to become obedient followers of Christ, helping Albay to commit their lives to the local church, to Christ. Sabi niya, these new disciples will also share the gospel and make disciples. Yan yung trabaho natin. Lead unbelievers to assurance of salvation, helping them to become obedient followers of Christ, committed to a local churches, to your local churches. And this new disciple will also share the gospel and make disciples. Yung kukunin po natin mga tagasunod ay mga taong willing din sumunod upang sa gayon madali tayong dumami. Madaling dumami ang mga anak ng ating Panginoon sa kanyang dakilang kaharian. So, young people, sa mga oras na ito, hindi ko alam kung ano yung misyon na ipinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi ko alam kung anong trabaho o kung anong calling meron ka sa harap ng Panginoon. Hindi ko alam kung anong ministry meron ka na gustong ipagawa ng Panginoon. Ang alam ko lang, lahat tayo ay binibigyan ng trabaho at gagawin po natin ito sa tulong at habag ng ating pong Panginoon. At isang trabaho ang dapat tinatrabaho natin lahat ay yung kanyang huling utos. Let us continue to win souls. This is our main business in this world. Ito yung ating dapat ginagawa sa mundong ito bago siya dumating. Bago niya tayo kunin sa isang mata. Kaya natin mas dumami pa ang sasampalataya sa ating buhay. Kaya, kaibigan, kapatid sa Panginoon, young people, ipagamit mo yung iyong buhay. Huwag mong sasayangin ang mga pagkakataon. Siya ang magbibigay sa iyo ng lakas. Sumingin ka sa Kanya at siya ang tutulong sa atin. Siya yung ating modelo. Gagawin natin ang Kanyang kalooban. Tatapusin natin ang ipinagagawa niya sa bawat isa sa atin. We will continue to do this with compassion. We will do this joyfully. And we will do this now. Not tomorrow, but today. Because today is the day of salvation. Let us pray. O Diyos, Amang makapangyarihan, salamat sa mga kabataang ito na nakapakinig ng iyong mga salita. Dalangin ko po ang iyong basbas ay sumagana sa kanila. Tulungan mo po sila maging ang kanilang mga lokal na iglesia, Panginoon. Dalangin ko ang iyong dakilang hapag at grasya ay sumagana sa kanila. I am praying for your double anointing in their lives. I am praying, O God, that the authority na pinagalaw sa kanila ay magamit nila. I am praying for the anointing and power be with them all. Ikaw ang patuloy na manguna sa kanila sa lahat ng gagawin nila, Panginoon. Kayo po ang manguna sa kanila. Ikaw ang patuloy na magbigay ng lakas ng loob sa kanila. And I am praying for the anointing of the Holy Spirit upon their life. Puspusin mo sila ng iyong kapangyarihan. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Maging ilaw sila ng sanlibutan. At maraming makakilala dahil sa kanila pong mga buhay. Una, ang kanilang mga pamilya. Na madala nilang lahat, Panginoon, ng kanilang buong sambahayan sa iyong pananan. Sa iyong pananan. Ang kanilang mga kaibigan, Panginoon. Ang mga mahal nila sa buhay. Ang mga friends nila sa iba't ibang panig, Panginoon, ng Albay, Panginoon, ay madala nila sa iyong dakilang panan, Panginoon, sa iyong panan. Salamat, O God, sa iyong pagmamahal. Tutulungan mo po sila, Panginoon, at ikaw patuloy na manguna sa kanila pong buhay. Pagpalayan mo ang kanilang mga pastor na nag-guide sa kanila. Pagpalayan mo lahat ng simbahan na susuporta sa kanila, Panginoon. Ikaw ang magpapala at patuloy na manguna sa kanilang mga buhay. Pagpalayan mo ang kanilang mga vision, ang kanilang mga missions. Ingatan mo ang kanilang mga objectives at mga goals, Panginoon. Ihanda mo ang kanilang physical. Ihanda mo ang mga material na kailangan nila. Ihanda mo lalo tigit ang spiritual nilang buhay. And thank you for the covering of your blood and power upon their lives. We bless you. We thank you very much for everything that you have done and that you are going to do sa kanilang mga buhay. Ito ang aming pong panalangin sa pangalan ni Kristo na nagbibigay ng lakas ng loob sa amin araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Napagpalain kayo ng Panginoon.
Ingatan kayong palagi at dalangin kong patuloy na dumami, ma-extend ang inyong spiritual territory. In Jesus' name, Amen. God bless.